Isang grupo ng mga sundalo ang natrap sa gitna ng kagubatan laban sa napakaraming kalaban. True story to at ang nangyari sa kanila ang pinagbasihan sa movie na Lone Survivor. June 27, 2005, isang grupo ng mga sundalo ang pinadala sa Afghanistan para sa isang misyon na tinatawag na Operation Red Wings. Goal nila, mahanap at makuha si Ahmad Shah na leader ng isang masamang grupo. At lang sila na sundalo na pinadala dito, ito nga si na Marcus Luttrell, 29 years old, Michael Murphy, 29 years old, Danny Dietz, 25 years old, and Matt Axelson, 29 years old. Na makarating sila doon sa may kabundukan at dito nga sila bumaba, dala-dala yung mga armas nila. Bukasan ng June 28, 2005, tinitingnan nila yung target nila nang may dumating na mga tao. Dahil nga mga bata at matanda lang naman tong mga to, pinakawalan na lang nila sila na isang malaking pagkakamali. Dahil ilang oras lang ang lumipas, dito may magsisimulang umatake sa kanila. Sunod-sunod na putukan ng narinig at tumatama sa paligid nila at dahil apat nga lang sila at nasa gitna nga sila ng kagubatan, sobrang nahirapan silang makapaglaban. Sumira pa yung sitwasyon nila dahil hindi lang mga beng-beng yung pinang-atake sa kanila kundi meron ding mga pampasabog. Nga hinahabol na sila, takbo lang sila ng takbo hanggang sa umabot sila sa isang bangin at dahil nga na corner na sila, dito sila nag-decide na tumalon na nga at dito nga nabalian sila Trell. Pagbagsak nila, nagpatuloy pa rin yung putukan at dito na nga tinamaan si Dit sa likod ng ulo na tumapo sa buhay niya. Yung tatlo na nga lang sila tapos na corner pa sila, sobrang kailangan na nila ng backup. Kaso, walang signal yung radyo nila. Kaya naman, dito nagpresenta si Murphy at kinuha yung radyo at umakyat doon sa may taas ng bundok. Pag-akyat nga niya doon, nagkaroon nga ng signal at nakahingi nga siya ng tulong. Pero, tinamaan siya ng beng-beng sa may likod na nagpatumba sa kanya. Bukan pang lumaban ni Murphy, pero sadly, binawian din siya ng buhay. Ngayong dalawa na lang sina Luttrell and Axelson, sinubukan nilang tumakas pero nagkahiwalay sila nang tamaan sila ng pampasabog. Swerte namang nakaligtas si Luttrell pero sadly, nahiwalay sa kanya si Axelson at hindi na siya nakita ulit. Naman nagtagal at dumating naman yung backup na tinawagan ni Murphy kanina sakay ng helicopter pero nakita ito ng mga kalaban. Nung nakita nga nila yung helicopter, pinatumba din nila ito. Pagbagsak ng helicopter na to, 16 na sundalo ang binawian ng buhay dito. Mga oras na to, si Luttrell na lang natitirang buhay sa grupo niya. Gata na siya, bali-bali na yung buto niya sa katawan at sobrang dami na niyang tama sa katawan pero somehow buhay pa rin siya. Na makaligtas, gumapang si Luttrell doon sa may bundok at dito nga siya umabot sa isang ilog kung saan siya matatagpuan ng isang grupo ng mga tao. Mga oras na yon, akala ni Luttrell na katapusan na niya kasi nga mahina na siya tapos na corner na siya. Pero dito siya magugulat nang tulungan siya ng mga tao na to at dalhin sa may bahay nila. Kain nila si Luttrell, ginamot at binigyan ng mga bagong damit. Hindi nagtagal, nalaman ng mga kalaban na doon nga napunta yung sundalo na to pero imbes na isuko siya ng mga nakahanap sa kanya, tinago pa siya ng mga to. Ang araw ang nakalipas, nakontak naman ng mga nagligtas kay Luttrell yung isang marine outpost na malapit doon sa lugar nila at humingi nga ng tulong para ma-rescue si Luttrell. Ito na nga sila nagpunta doon sa may lugar na yon at ni-rescue at kinuha si Luttrell. Cover naman si Luttrell sa mga sugat niya at labis na nagpapasalamat doon sa mga nagligtas sa kanya. Dahil sa nagawa niya, binigyan siya ng award noong 2006 sa isang White House ceremony pati na rin syempre sina Axelson, Murphy, and si Dietz. Kahit naman siya lang ang nakaligtas at meron na siyang pamilya ngayon, hindi pa rin daw nagiging madali ang buhay niya sa pang-araw-araw. Dahil ayon kay Luttrell, binawian din siya ng buhay sa bundok na yon. Malaking parte ng sarili niya ang naiwan sa kabundukan na yon sa mga araw na namayapa na rin yung mga kaibigan niya.